Nawalan siya ng kapangyarihan at tinawag na isang baliw. Siya si Juana of Castile, isang reyna na dapat mamumuno sa isa sa pinakamalakas na kaharian sa Europe. Pero paano siya naging isang baliw? At sino ang nakinabang dun sa pagkawala ng boses niya? Alamin natin yan ngayon. Spain late 1400s, panahon ng mga hari, mga reyna, at mga kasal na hindi dahil sa mutual love, kung hindi dahil sa kayamanan at pagpapalawak ng mga lupain at pati na rin yung kapangyarihan. So si Juana, isa siyang prinsesa ng Castile, isang bansa na napapagitnaan ng Portugal at Spain. Estimated ito between 9th century hanggang early 1500s, hanggang sa nagsanib na ang mga kaharian, particular na ang Castile at Aragon. Anyway, anak siya ni na Queen Isabella at King Ferdinand. Yes, anak siya ng isa sa pinaka-powerful na royal couples sa Europe nung time na yon. Pero hindi siya inaasahang magiging reyna. Tahimik lang kasi siya. Tsaka sobrang talino nito ni Queen Juana. Yung tipong malalim mag-isip, quiet, shy type, introverted. May mga friends ba kayong ganyan? Parang hindi siya bagay sa mundo ng intriga, sa mundo ng royal court. But everything changed nung nagpakasal siya sa isang lalaking magiging dahilan ng lahat. Sino nga ba ang lalaking to na kayang magpabago sa isang reyna hanggang sa tawagin na siyang isang ganap na baliw? Ang pangalan niya, Philip the Handsome. Hindi lang pangalan yan. Gwapo talaga siya, karismatiko siya, malakas ang sex appeal ni kuya. Halos lahat ng babae nahuhulog sa kanya. At si Juana, hindi lang siya nahulog. Nalunod, nalaglag ang panty ni Juana sa kapugian niya. Sa unang tingin pa lang, sobrang intense ng attraction niya kay King Philip. Hindi ito simpleng love story. Para bang nang humaling siya, parang may konting obsesyon, parang si Philip na ang naging mundo niya. Pero paano kung ang lalaking pinakaminamahal mo, hindi ka minahal pabalik? Diyos ko, dyan na tayo sa unrequited love. Ouch! Dito na nagsimula ang problema. Si Philip mismo, babaero siya. Hindi lang isa o dalawa. As in, maraming babae. Monday hanggang Saturday, Sunday lang ang pahinga, ganon. At si Juana, hindi niya ito kinaya. May mga kwento na sinusundan niya si Philip sa lahat ng mga meeting, as in secret meeting with the kabit, nandun siya. Pinapalayas niya ang mga kabit. Bukod pa doon, nagwawala siya sa selos. Andun yung ihagis yung mga mamahaling vase, mga baso, mga mamahaling wine. Lahat ng pwedeng mahawakan at maihagis ay hinagis na niya kay Philip. Pero isipin mo to, kung ikaw ang nasa posisyon niya, babaeng malayo sa pamilya, nasa isang arranged marriage, nasa ibang bansa, wala kang ibang kakampi, nag-iisa ka, at ang asawa mo, niloloko ka pa? Hindi ba ganun din o mababaliw ka rin sa selos? Pero ito na yung tanong, normal na selos lang ba to? O simula ng isang malaking plano laban kay Queen Juana? Ang power shift. Habang lumalala ang relasyon ni King Philip at ni Reyna Juana, may nangyaring hindi inaasahan. Sunod-sunod na namatay ang mga dapat magmana ng trono. At biglang si Juana ang naging heir, tagapagmana doon sa trono. From hindi priority, naging reyna siya bigla ng Castile. At dito na nagbago ang tingin ng lahat sa kanya. Hindi na siya simpleng asawa lang, hindi lang simpleng housewife, naging hadlang na siya doon sa mamamanang kapangyarihan at mamamanang trono. At kung ikaw ay isang lalaki sa panahon na yon, payag ka bang isang babae ang may hawak ng kapangyarihan? Remember, 1500s noon, para bang there is no such thing as women empowerment at that time. Ni hindi nga nila pinapayagan makipag-divorce o makipaghiwalay ang mga babae sa asawa nila. Maski babaero pa asawa mo or lasinggero pa yung asawa mo o sugarol pa yan, hindi sila papayag. The madness begins.
So, ayan na, biglang kumalat ang balita. Eto na nga. Si Juana daw, baliw daw siya. Hindi daw siya stable at hindi daw siya fit or akma sa maging isang reyna. Pero, ang tanong, sino nga ba ang nagsasabi nito? Yung mismong asawa niya, pinagkakalat na baliw daw siya. At mismong tatay niya, pinagkakalat na ganoon din siya. Dalawang lalaking parehong may interes dun sa trono niya at kapangyarihan na taglay ng title ni Reyna Juana. So ang tanong, baliw ba talaga siya o kailangan lang nilang palabasin na baliw-baliwan siya? The death of Philip. Biglang namatay ngayon si Philip noong 1506. Napaka-misteryoso ng dahilan. Matapos maglaro ng isang ball game para siyang tennis noong araw, nilagnat siya, bigla-biglaan, at si Juana nawasak yung mundo niya. Dito na nagsimula ang pinakakilalang bahagi ng kwento niya, which is nga yung baliw face niya. Anong ginawa niya sa katawan ng lalaking nanloko sa kanya, pero minahal niya hanggang dulo? Eto na. The body. Ayon sa mga kwento, hindi niya pinayagang ilibing agad si King Philip. Pinabuksan niya yung kabaong, nakakaloka. Sorry, hindi ako natatawa dahil hindi ko nire-respeto yung ginawa niya. Nakakaloka lang kasi parang, ha? Tinitingnan niya yung katawan nito araw-araw at dinadala niya ito habang naglalakbay or nagta-travel sila. Sa gabi, medyo weird, di ba? May mga sabi-sabi na hindi niya pinapalapit ang ibang mga babae doon sa bangkay. Tapos, parang binabantayan niya pa rin, mas kinategi na si Kuyay. Ano ba? Wow, talk about till death do us part. Ang tindi ng loyalty ni Queen Juana. Creepy? Yes. Nakakabahala? Oo, talaga. Pero kung iisipin natin ha, okay, bigyan natin ng benefit of the doubt. Tragic siya, kalunos-lunos yung sinapit niya. Parang ang pait nung pangyayari sa kanya. At hindi na nga siya minahal. Pero hanggang sa huli, super loyal pa rin siya kay King Philip. Pero ito ang mas nakakatakot. Hindi pa dito natatapos yung kwento niya. Ang imprisonment. Dahil sa kabaliwan niya, ikinulong siya ngayon. Hindi lang ng ilang buwan, hindi lang ilang taon. Halos buong buhay niya. Siguro dahil yung asawa ang tanging nagpoprotect sa kanya. At ngayon wala na yung asawa niya na pwedeng humarang dun sa mga kalaban niya. Kumbaga wala nang pipigil sa mga gustong kumuha ng kapangyarihan ng trono. Eto na, sino ang nagpakulong? Ang sarili niyang tatay. At kalaunan, sarili niyang anak. Nakita niyo yung pagiging gahaman ng mga lalaki dati sa trono. Nakakaawa yung sinapit talaga niya. Kung baliw siya, bakit kailangan siyang ikulong ng ganito katagal? Buong buhay niya halos ipinakulong siya ng sariling ama at anak niya. The theories. Okay, maraming mga historians ngayon ang nagsasabi na baka exage lang daw yung kabaliwan niya. Baka ginamit lang ito para alisin siya doon sa trono niya, doon sa kapangyarihan na meron siya. Which is, kung iisipin mo, talaga may punto sila. Para bang default na reason yung pagiging baliw ng isang babae as long as hindi sila kaya kontrolin ng kanilang mga asawa. Very classic move. At kung totoo ito, ibig sabihin hindi talaga siya baliw. Pinapalabas lang na baliw siya. Pinatahimik lang siya nung time na yon. Ngayon, isang reflection, anong sa tingin ninyo? Kinulong ba siya para patahimikin or part lang ito ng isang malaking plano maski nung bagong kasal pa lang sila? Kasi wala naman nag-e-expect na siya yung mamumuno ng trono. Lahat ng mga magmamana ng trono namatay, kaya napunta sa kanya. So yon, sagutin niyo sa comments yun ha. Ngayon, isang palaisipan. Si Reyna Juana, nabuhay siya bilang reyna pero wala siyang kapangyarihan. Queen lang siya sa imahe at titulo na meron siya. Pero ang totoo, yung mga lalaking nasa paligid niya ang nag-a-act para magdesisyon on her behalf. Grabe yung pagiging unfair noong time na
Yun sa mga babae. Bukod pa doon, nagmahal siya, pero nasira naman siya. Nasira siya ng mga tao na nakapaligid sa asawa niyang king at yung mismong tatay niya. Pati na rin yung anak niya. Ganon rin sila katakot doon sa power na taglay na meron siya. At sa huli, ang kwento niya ay ginawang isang warning. Pero hindi malinaw kung para saan. Babala sa sobrang pagmamahal ba? O babala sa mga babaeng may kapangyarihan? Kung trip mo pang makarinig ng mga ganitong klaseng kwento, hindi lang dark folklore, kung hindi mga dark history, at syempre mga kwentong mapapaisip ka, like, subscribe, and click the notification bell here at Hiwaga at Esoterica. See you next time. Bye for now.